sarili niya. Kumusta ba yung buhay ng family mo dito sa Pilipinas nung hindi ka pa nasa abroad? Mahirap po kami. Paano? Ang pamumuhay lang po namin is magsasaka yung nanay at tatay ko po, nakikitanim, ganyan po. Kaya yun yung naging inspirasyon mo. Opo. Oo. Ayoko pong umiyak. Kaya ka namin pinapatawan na lang eh. Oo. Pero kabayan Margie, ilan kayo magkakapatid? Dalawa lang po kami ng kuya. Dalawa. Kuya? Opo. Ikaw pala ang bunso. Mga ilang taon na sila mama mo at papa mo? Mga senior citizen na po. Senior citizen. Sinong kasama nila ngayon sa Nadungan? Yung kuya ko po, pero Kuya. may sariling bahay na rin po yung kuya ko. Ano may Dalawa lang sila sa bahay namin. Sinong kasama ng mga parents nyo? Silang dalawa lang po, nanay at Pero tatay. malakas naman siguro sila. Hindi naman ninyo pa ba? Malakas pa rin naman yung awa ng Okay. Diyos. Yes. Anong mensahe mo kay nanay at tatay mo, kabayan Margie? Baka nanonood sila. Wag iiyak. Nang tang, oh my God. Kaya mo yan. Parang dig na din to. Naiintindihan talaga namin yung mga ganyang parte. Talagang emotional talaga tayo pag pinag-uusapan natin. Yes, tama yan. Laban lang. Lalo't malayo ka, no, Correct. Kuya Red? Ramdam ko siya. I feel you. Oo. Oo. Sige, mensahe mo. Sige lang. Kaya mo yan! Kaya mo yan! Kalang tatang, agan-anad kayo kanayon. Alagaan yung bagbagiyo. Ay ayatin kayo. And by next year, makakasama ko rin kayo. Yes. Kasi yung nanay ko po, nagkasakit po siya dati dahil blood. Oo, mahirap yung sakit na high blood. Sa totoo lang. Tridor yun. Talagang, Tita Susie, yan yung mga kalaban na talaga kapag nagkakaedad. May mga Tama yun. Ako nga every time and then, sabi nga ng mother ko, makauma, dati bagbagamon. Talagang, lagit-lagi kong sinasabi na alagaan niya yung sarili niya kasi nga may high blood siya. Oo, lalo din tatay ko, Tita Susie, laging sa hospital yung laging nagkakasakit. Pero matigas ang ulo, kaya lagi kong sinasabi, unfather ko na siya kasi tigas na ulo. Ganun diba? Pwede ba i-unfollow mo na? I-unfather ko yung tatay ko. Laging kayo. Follow, sir. Pero mahal na mahal ko yung tatay magulang ko. Pero lagi kong, kasi, anuhin natin, tanggapin natin. Oo, matigas talagang ulo nila. Matigas ang ulo nila. Ayaw nilang magpa-doktor. Mas magaling pa sila sa doktor. Kapag pina-check up mo, daming sinasabi. Parang nung bata ka lang din, matigas yung ulo mo. Diba? My God! Ramdam ko talaga yun. Alam ko yung ganong sitwasyon na Totoo yan. mahirap. Pero, Yung tipong pagsabihan mo na lang lagi, tiisin mo na lang, nakokontrahin lagi din yung sasabihin mo. sabi ko nga alam mo, kasi ako talaga, prinaprank ako talaga yung magulang ko. Kasi kailangan yun minsan, pero in a funny way naman. In a funny way, hindi naman yung gagawin mo talaga. Sabi ko nga, Tita Susie, bilang panganay, lilit pa na ang kapatid ko. Sabi ko, kung mamamatay kayo, ako mag-aalaga sa mga anak ninyo. Hindi! Ipepenta ko sila. Yan yung mga biro ko sa kanila. Pero hindi ko gagawin. So, of course, hindi mo gagawin. Pero mahalin pa rin natin mga magulang natin. Pero I'm very proud kay Kabayan Margie, no? Alam ko, hindi madali yung pinagdadaanan mo. Kung yung ibang OFW, mga bata ang inaalagaan nila, habang sa Pilipinas, hindi nila naaalagaan yung mga anak nila. Tama. Ikaw naman, inag-aalaga ka ng matanda dyan sa abroad. Yung magulang mo, mong senior citizen hindi na mo may karamdaman, hindi mo maalagaan. Pero ganun pa man, ganun talaga ang buhay, kailangan mong lubaban, kesa naman nandito ka sa Pilipinas, kasama mo yung magulang mo, walang pangkain, walang pampagamot. Kaya sakripisyo ang kailangan gawin. Tama yan. No? Kaya dasal lang. Talaga naman hindi tayo pababayaan ng Panginoon. May pagsubok, normal naman sa buhay ng tao ang pagsubok, yun ang nagpapatatag sa atin. Ang mahalaga, magpatuloy, huwag hihinto. Ayan. Galing ko na, Tita Susie, ang galing ko na talaga mag-advise ng ano. Oo nga. Sarili mo, hindi mo ma-advise. Correct. Oo. Hindi, totoo naman
kasi talaga yan. Sige, kabayan Margie, manay anug-ug mo mutan, or mo na idumog mutan. Oo, wag ka mag-alala. Nandyan naman si kuya mo eh. Oo. Tsaka dyan si Digna, kapag nangailangan ng tulong, kung magka-problema, lapit kay Digna, maraming kapit. Sige, maraming salamat kabayan Margie sa kwento ng buhay mo. Kahit na naganug-ug ka, okay lang yan, naiintindihan namin yan. Maraming salamat sa pagbahagi mo ng kwento ng buhay OFW mo. Sana matupad lahat ng pangarap mo sa buhay, sa magulang mo, at sa magiging pamilya mo. Good luck, ha? Sa susunod na magiging kabanata ng buhay mo. Yes. At ingatan mo yung sarili mo, ha? Ingat, kailangan mo maging malakas, kabayan Margie. Thank you po. At paghandaan ang kasal. Yan. Invited po kayo. I-ready mo ang... invited? Yeah, pupunta kami, no? Pwede hindi. Ano yun, ituloy mo? I-ready ang physically, and most importantly, ha? Mentally, emotionally, spiritually. Physically talaga, kasi mapapalabang ka talaga dyan. Pero Sige. sabi nila, ang unahin daw yung financial Ay, magkasal. financially pala. Oo nga, sorry. O sige, maraming salamat. Ingat po kayo mga kababayan. Ingat kabayan Margie. Ingat po tayong lahat. Maraming salamat. Ako po, si Kuya Red. At Tita Susie po, salamat sa mga nag-comment. Sensya na kayo. Wala na tayong time. Thank Happy you po. weekend! We are POFW.